Today's video, I'm gonna show you how to develop an accounting software. So bago tayo makapag-develop ng accounting software, kailangan maintindihan muna natin ang process ng accounting. Sa totoo lang, sa school, bibihira lang yung mga estudyante na gumagawa ng accounting software as compare sa payroll. Pero para sa akin, mas mahirap i-program ang payroll compare sa accounting software. Yun nga lang, ang accounting software, ang accounting, mahirap intindihin, madaling gawin. Ang payroll, madaling intindihin, mas mahirap gawin. Okay, anong ginagawa ng accounting? Ihahalin tulad ko siya sa isang passbook. So sa bangko, mayroon tayong passbook. So ang tawag kung sa accounting, yan ay journal. So kung may maririnig kayong bookkeeper o bookkeeping, diyan nire-record sa journal na yan ang mga entries, yung mga entrada. So sa normal na passbook, so meron siyang debit at saka credit. So sa accounting, may debit at saka credit din. So pag may debit, credit, ito yung double entry accounting or T account. So kapag sa T account, mag-iintrada ka, of course, nagmo-move ka ng cash around your balance sheet. So dagdag, bawas. So kung maririnig nyo, may sinasabing, nag-withdraw ako sa ATM, pero na-debit ako. Na-debit yung account ko, pero walang cash na lumabas. So na-debit siya, ibig sabihin, nabawasan yung account niya. So, tulad ng sinabi ko, malaking similarities ang passbook sa accounting. So, instead ng mga accounts o bank accounts, sa company may tinatawag na chart of accounts. Accountant na ang bahalang gagawa ng chart of accounts. Kung ano yung dapat niyang ilagay. So, katulad nito, okay. Balak kong gumawa ng magpalamigan. So, ano ba yung iisipin bilang accountant? O hindi ako accountant, anyway. Bilang gagawa ng chart of accounts, iisipin ko na ano ba yung mga accounts na dapat kong ilagay. So, dapat kong i-monitor. Okay. Gusto kong i-monitor yung cash, accounts receivables. So, sa account receivables, gusto ko kung may account receivables, gusto kong himayin yung mga tao na may utang, may accounts receivable sa akin. So, pwede kang gagawa ng tawag nito sub-accounts or subsidiary sa accounts receivable. Tapos mayroon kang property and equipment. So, kung palamigan yan, syempre bibili ako ng pitzel. Tapos yung pitzel na yan, gagamitin ko lang sa baka 2 months. Syempre, pag binili ko, asset ko muna yan. Tapos saka ko, along the way, mag-depreciate siya. Liabilities, kasi yung puhunan ko, kulang. So, manghihiram ako. So, kailangan yung hiniram ko, ma-account ko rin. So, kaya naglagay ako ng loan accounts. Operating revenues, ito yung sa sales. Gusto ko i-monitor yung benta ko. Yung benta lamig. So, 3,000 ang nilagay. 4,000, sorry. Palamig, sales. Tapos, yung expenses bilang palamig, buko,
expenses yung buko, gusto kong i-monitor yung magkano ba yung naibili kong buko, mga sugar, saka depreciation. Sa expenses, after magdi-depreciate yung picture ko, then i-monitor ko rin yung expenses na yon. Plus yung stockholders equity, yung sarili kong pera na i-contribute ko doon sa, maliban sa humiram up sa mama ko, sarili kong pera ang inilabas. So gusto kong ma-monitor yon kung nalulugi ba ako o hindi, o kumita pa. So tulad ng sinabi ko kanina, sa bangko o sa normal na passbook or bank account, kung naka-ATM ka, pag sinabing na debit ako, na debit yung account ko, nabawasan yung account ko, ibig sabihin sa bangko, pag yung debit bawas. Pero pagdating sa accounting, hindi laging debit ay kabawasan. Sa asset, pag sinabi mong debit, increase yan. Sa liabilities, kapag sinabi mong credit, increase yan. Stockholder, pag sinabi mong credit, dagdag yan. Sa revenue sa mga sales, pag sinabi mong credit, dagdag yan sa yung sales. Ang expenses naman, pag sinabi mong debit, dagdag yan. Pero pag sinabing credit ay decrease. So sa accounting, ito lang yung mga basic report na kailangan nating i-address. So, balance sheet, income statement, worksheet, general ledger, subsidiary, journals. O kung makakapag-print ka ng voucher at saka cheque, mas madali. Pero ano ba yung pinaka-import para sa akin? Ang tatlong pinaka-importanting report ay balance sheet, dahil malalaman mo kung ano na yung balance ng palamigan mo. Income, dahil kung kumita ba ako sa buwan na to. General ledger, ito yung sinasabit sa BIR. So, sa bawat account ng ginawa mong chart of accounts, doon malalaman sa previous year, yung cash ko, 100 million. Tapos, ano ba yung mga na-debit credit? So, year-end, magkano na ba yung balance? So, yung BIR na yan ang titignan nila pag ino-audit ka. So, unlike sa manual, ang manual gagamit ka ng columnar. So, ang columnar, journal, ito, ganito. Ito, pagka manual, bago mag-umpisa yung taon, patatatakan mo muna yan sa BIR. Pero, sa accounting system, i-print mo muna yung general ledger at saka mga register, mga journal, saka mo patatakan. So, baliktad siya. So, ano ba yung forma ng tatak ng BIR? So, ganito siya. Ganito yung forma ng tatak ng BIR. Para lalong maintindihan sa mga beginner, yung accounting, so ipapakita ko ngayon yung isa sa unang dinevelop kong accounting system noong late 90s. Until now, may mga 100 companies yung gumagamit nito. Tinawag ko siya ng Accountant's Edge Pro kasi Accountant's Edge tool, so parang yun.
Ayun, tapos na yung setup. Open na natin. As of now, nakapag-develop na ako ng 4 accounting system. So, bakit 4? Dahil depende sa company. May mga company na low budget. So, hindi maka-afford ng mga bumili ng mga let's say, yung MSQL, yung license. So, kailangan medyo so, may mga company naman na can afford bumili ng mga license pero wala naman silang technical person para mag-maintain ng server. So, kaya 4 yan. So, may isa akong accounting system na although hindi ako gumawa, ako lang nag-guide sa mga bata para sa thesis nila. Mamaya ipapakita ko rin yung codes na yun. So for now, itong accounting system na ipapakita ko, ito yung unang accounting system na dinevelop. So papakita ko kung paano i-apply, paano i-develop yung mga reports na kailangan. So of course, ang unang-unang gawin tulad ng nabanggit ko, mag-set up ka ng chart of accounts. I-set up mo na yung chart of accounts. So, tulad ng una kong pinaliwanag, so inano ko na, in-input ko na dito sa chart of accounts. Then, kailangan may legend siya or template na ibig sabihin kapag any account na nag-start sa 1 lang, asset siya. Pag 2, property. Pag 3, liability. Pag 4, sales. So, pag 6, expenses. Equity 7. Cost of sale. Tapos, main account length, naka-4 siya. So, anything na may account dyan na more than 4 sub-accounts, i-consider niya. So, AR, kailangan kong i-declare yung AR kung anong main account ng AR kasi kailangan gawin tong subsidiary. So, AP, naka 3,000. Since nandun na yung chart of accounts, ang pangalawa kong isi-set ay yung kung ano ba yung mga journals na dapat mayroon yung ating accounting system. So sa ginawa ko dito, walang limit. Libre yung accountant na magdagdag kung ano mang pangalan yung gusto niya as long as i-set ko lang yung may proper setup lang kung ano na yung reference number na gagamitin next. So ito yung constant, pag in-append magdadagdag ng isa. So sa ngayon ito lang muna yung naisip kong gawin. Later on kung may another journal na gusto kong idagdag, libre naman dyan. So okay. So mag-i-invest ako 250 pesos. So ang ibang tulad na nabanggit ko, may mga sales journal, cash receipt, accounts payable. Yung iba namang maliliit na company, lahat general journal lang, by disbursement, sama-sama na lahat. Pero this time, okay, yung investment ko, i-record ko sa general journal. Append lang. Okay. Investment. 250 pesos. Then entrada. Ngayon yung 250 ko mapapunta sa debit. Lagi nauuna yung debit. So debit siya sa cash.
So, debit sa cash. Naka-credit siya sa investment. Ikaso mo nang hiram ako kay mama ng 250 ang pangdagdag puhunan. So, i-record ko rin siya. Loan siya 250. Ano ba itong autofill? Ito yung may configuration ako na kapag halimbawa may mga entrada na paulit-ulit, parang macro na lang, so automatic siya. Pero since hindi ito yung case, okay, ano ba? Debit sa cash. So, tubo ba siya? Pero ang credit niya ay liabilities. So, magagamit ng mga bookkeeper yon para mapadali yung trabaho. Yung paglagay ng so, liabilities, utang. So, na-input ko na yung investment ko sa cash. Titignan ko ngayon sa ledger ko kung pumasok ba. So, para i-check, register, general journal ang ginamit ko. So, September 1, 2021, 2020. Kung pumasok ba. Ito yung isa sa requirement ng BIR. Tawag nito register o si general journal. So tama, pumasok yung aking mga entrada for the month of September. Next, kailan kong bumili ng mga gagamitin ko sa palamig. So, punta ko sa disbursement. Bangko kung may checking ka, pero since maliit lang to, cash lang. So, pay, isang magandang features din kung yung accounting system mo. Pa-input na yung mga regular, frequent pay mo pag ano na. So, sari-sariwan. So, bibili ako ng sugar. Ang sugar ko ay 80 pesos. And then, spend ko na lang. Okay. So, dapat naka-debit sa expenses. Diba expenses ko? At naka-credit sa cash. So, tama yung cash, 80. So, another thing, bibili ako ng buko. Kasi gagamitin ko yung buko para pagtimpla ng palamig. So, a-append lang ako ulit. Vendor ko ako ang bumili. So, sa buko, 30 pesos yung isa. So, tatlo binili ko, 90.
Okay na. Dapat naka-debit siya sa expenses. Buko. Buko ko. Tapos naka-credit sa cash. So, okay na ako. By the way, isa sa requirement ng mga company, dapat kaya mag-print ng CV, check cash voucher or check voucher tawag. So, ayun yung mga voucher 90, debit credit. Tapos pati check diretso kapag dapat salpak lang yung check sa printer at makakapag-print. So walang preview yung check pero napiprint siya. So ayan, nag-prompt siya kasi walang printer na naka-install sa computer. Balik tayo. Okay. Nakabili na ako ng asukal, buko. Ngayon kailangan kong bumili ng pitzel kasi gagamitin ko habang ako'y nagpapalamig. So, si Sari-Sari Trees Store ang doon ako bumili. Payment for so, halaga ng pitcher ay 100. Then, hindi ko muna siya i-debit sa expenses kasi gagamitin ko to ng 2 months. So, magiging asset ko muna siya. So, sa pitzel asset, tapos, debit sa pitzel at credit sa cash. So na-entrada ko na ngayon yung mga dapat kong nabili ko na yung mga dapat kong bilhin. Ngayon titignan ko yung sa aking cash disbursement kung tama bang pumasok yung mga entries ko. So, cash disbursement, check disbursement. Dapat may makita tayong 3. Pero bakit wala? Wait. Disbursement. Kasi sa October pumasok. So, titignan natin ngayon kung yung 3 kong pinasok ay mag-a-appear ba doon sa journal ng cash disbursement.
So ayun, pasok. Ngayon, yan, nag-prepare na ako, nagtimpla na ako ah, ng aking palamig. So dinisplay ko na, ay may bumili, dumaang kotse, nag-outing, bumili ng 20 sila, o isang van, so 20 yung laman ng van, umorder sila ng 20 na palamig. So, ang palamig ko ay tig 10 piso, so may 200. So, i-input ko sa sales journal. Pwede rin sa general journal kung sama-sama niyo ano nyo. Pero, kung malaking company, gusto may hiwalang naka-assign sa ibang tao yung taga bookkeeping ng sales journal, ito yung trabaho nyo, o may segregation ng hinihiwalay lang yung mga journal. So, append ako, cash, 20 palamig. $200. Palitan ko na lang. So, sa sales, since cash, didebit ko siya sa cash, dagdag sa cash. So, debit sa cash. Then, credit sa sales. Tapos, dumating yung barkada ko, galing nag-basketball, 5 sila, kaya lang 1,000 yung pera. So, wala akong panukli, since barkada ko naman yan. Sabi ko, okay, pakibalik na lang yan kung magkakakuha na. So, i-record ko siya as accounts receivable. So, debit siya sa account receivable. May barkada 1. Tapos, credit siya sa sales. Tapos may another troop, barkada ako na dumating, walang pera, nakiusap sa akin, pre, baka naman pwedeng pautang muna. Siyempre, pinautang ko na. So,
So, si Barkada to. So, ayun, naubos na yung palamig ko. Ngayon, checkin ko ngayon kung pumasok ba sa sales journal yung lahat na entrada ko. So, ayun, may entrada na, may yung mga bent ko, pumasok na ngayon. Okay, given na natapos na yung isang buwan. So, kailangan yung pitchel ko nagamit na ng isang buwan. Bago ko mag-close, kailangan kong intradahan yung depreciation. So, 100 yung aking pitchel, 2 months kong gagamitin. So, this month, nag-depreciate na siya ng 50. So, debit siya sa depreciation expense. Tapos, credit siya sa accumulated depreciation. Ayun, tapos na yung buwan. Ngayon, checkin ko ngayon kung may kinita ba ako. Repeats ko ngayon. Ayun, ito yung mga pinagsama-samang kung sa manual pa, parang distribution of accounts ng lahat ng mga entrada ko. Kasi yung cash, so, magkano ba yung lahat na debit, magkano ba yung lahat na credit. So dito niya pinagsama-sama. Natitignan ko ngayon, kung mayroon ka ng ganyan, pwede mo nang ma-print yung income statement. So ayun, nakabenta ako ng 300. Kaya lang ang cost of sale ko, yung expenses ko sa buko, sa sugar, 170 plus yung depreciation ng pitchel 50. So kumita ako ng 80 pesos. Ngayon, income statement yun, titignan natin yung balance sheet.
Twitter. So balance, kumbaga parang liability equity over total asset. So may cash ako. Isang kaso pag closing may 430 na cash, kaya lang may mga utang, may inutang na 100. Tapos yung binili kong pixel 50, kaya lang nag-depreciate siya ng 50 rin. So yan yung balance sheet. Okay, ano ba yung general ledger na sinasubmit sa BIR? Sa computerized accounting, ganito yung general ledger ang forma. Since yung manual, columnar, kung ilang columns yung available sa columnar mo, pwede mong i-distribute doon sa mga columns. Pero sa computerized accounting, since limited yung space, so parang naka-sunderize na siya, sama-sama yung So yung beginning balance zero kasi wala pa. Nung mag-umpisa tayo, zero lahat. Saka lang tapos yan yung ending balance. Ganito yung general ledger. Ito, minsan may isa akong company nakakailang pages kami, 5,000 pages, binubook-buy namin yan sa kapatatakan sa BIR. So sa subsidiary, punta tayo lang sa accounts. I-monitor, i-run lang natin. So, okay, paano malalaman ng system na subsidiary siya? Kasi yung mga accounts na more than 4 digits ay subsidiary. Consider niya. So, pipetch natin. So, ayun, nakita natin yung kinuha niya lang yung mga subsidiary. So, itong subsidiary, hindi siya limited sa isa lang. So, pwedeng yung accountant mag-set up, let's say, payable or anything na gusto niyang ma-monitor maliban sa main. Hindi siya nakalimit sa AR, inventory, any accounts, in any main accounts, pwedeng gawan ng subsidiary sa accounting system. So ito yung mga table. So it is very important na naka-stored procs kayo kasi ang stored procs dapat ito yung tables. So isang gusto ko lang i-emphasize na kapag nag-develop tayo ng system, dapat naka-stored procs siya. Bakit stored procs? Para sa back-end yung lahat na processing, hindi sa front-end. Kasi at least yung back-end mas, yung pag-process ng data mas mabilis. Hindi siya magpo-cause ng network traffic.
So ano ba yung stored proc? So ang stored procs, ganito yung forma. So sa sa front end mo wala ka ng inline query. Dito na siya nakalagay. Ang i-provide mo na lang yung mga variables. So ngayon ipakita ko yung back end ng aking accounting system. So naka GL database, general ledger database. So mayroon lang siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tables. So may chart of accounts ako. So yung laman yan, ang combo para sa pag-input, so isang table na lang siya kung mga currency ganon. Yung constants, ito yung halimbawa likas disbursement, kung ano yung constant. Pag append mo 15, next na i-append 16, so nag-accumulate lang siya. Entrada, ito yung mga entries na yung debit credit. Journal, ito yung mga journal, mga disbursement. So isang table na lang sa bumabagsak. Yun nga lang, may code ako na galing sa cash receipt, general journal, cash disbursement. So pagka ang ipiprint mo ay cash disbursement lang, so pipick upin niya lang yung cash disbursement plus yung range ng date. So isang table lang siya. Tapos may legend ako, cost of sales, equity, sa sub-accounts, yung sa subsidiary. Tapos sa subsidiary, yung mga details. Kasi kailangan yung complete, let's say yung barkada, ano ba address niya, para kung sa mga company pa, para yung malalaki, ibibill nila yung mga may AR sa kanila. So kailangan yung mga address, so mga contact person, user. So ang importante sa user, may naka-encrypt siya para kung sakaling titignan man ng ibang tao o mabubuksan man ng ibang tao yung database, hindi niya malalaman yung actual account. So encrypted siya. So ang ginamit kong encryption dyan ay MD5. So user rights. So bawat user, of course, kailangan kung ano lang, may level, kung ano lang yung pwede niyang i-access. So dito yung user. So worksheet, ito naman yung dito niya minomonitor kung yung January, ilan na ba yung magkano ba balance, ilan ba yung debit nung account ng cash, ilan ba yung debit credit nung isang account. So, pag close ng accountant, naka-store yung balance up to 12 months, January to December. So, ang next kong ipapakita yung source code ng yung isa sa mga accounting system na develop. Kung yung kanina, ito yung mga una, pero this time parang hindi ako confident na ipakita yung source code kasi hindi pa masyadong kagandahan. Pero ang gusto kong ipakita, ito yung mga medyo late na. So, at least yung appearance niya ay medyo attractive na.
Yes. Ang unang nag-appear yung pag-input ng chart of accounts. So, ito yung form niya. Pangalawa, mag-input ng register. O yung mga entrada, yung sa journal. So, yung users, select lang siya dyan. Pinagsama-sama ko na yung lahat ng journal, mapa-disbursement, mga sales journal, cash receipt. Bumabagsak na lang siya sa isang table. Pero kapag halimbawa, ang cash disbursement kasi kaiiba yung kanya kasi may pwedeng mag-print ng voucher at saka check. Kung yun, ma-enable lang yung voucher at